Joy to the Lord, all you nations. Come before him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join the song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kayo ba minsan ay nalilito, naliligaw? Minsan hindi mo alam kung anong iyong gagawin? Baka ikaw ay masyadong naguguluhan sa iyong mga napakaraming iniisip, inaalala at pangamba sa buhay. Magandang gawin ay huminto muna, tumahimik, makinig. Masok ka sa iyong puso, sa iyong loob. Dahil sa kalaliman, kaibuturan ng iyong puso, nandiyan ang Diyos, sinihintay ka. Nasa iyo ang kaharian ng Diyos. Kung magpapasakop ka sa grasya ng Panginoon, makakatanggap ka muli ng lakas, ng kapangyarihan para malampasan mo at magwagi ka sa mga pagsubok sa buhay. Sa napakaraming beses na kung saan di tayo huminto, nagpatuloy tayo kahit na hindi tayo sigurado, sa mga pagkakataon din na nakalimutan nating manalangin at manalig sa Diyos. Aminin natin ang mga pagkakamali natin, ang ating mga pagkukulang. Tayo'y magpakumbaba at hingin natin ang kanyang awa para minsan pa tayo'y maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan, para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material, at malayang magparaot parito. Malinis, nagtitiwala, at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay.
Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makakalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay, at bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal, at ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan, ang karunungan ay mas maganda kaysa araw. Higit ang kagandahan kaysa mga bituin, at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya'y abot sa lahat ng sulok ng daigdig, at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggan, Poon Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, O Poon, di kukupas walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan, Poon Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Walang hanggan, Poon Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat, at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan, Poon Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y magsisilbing isang tanglaw, nagbibigay sunong sa wala mong karanasan. Walang hanggan, Poon Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka, at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan, Poon Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay, matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan, Poon Diyos, salita mong tumutubos. Alleluia, 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 alleluia. Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na namumunga. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pasisimula na paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rine. Sapagkat ang totoo'y nagsimula na maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi niyo makikita yon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat.
Ngunit kailangan mo nang magbata siya na maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol sa isang pagong. Siya po ay lumalangoy sa ilog, pero napagod po siya. Kaya siya po ay pumunta sa tabi ng ilog. Habang nagpapahinga daw po yung pagong, merong isang asong lobo o fox na napadaan. At nakita po yung pagong, napakataba. Sabi niya sa kanyang sarili, "Jackpot! Meron na akong kakainin. Mabubusog ako." Kaya po, napakabilis nito pong asong lobo papunta doon sa pagong. Buti na lang, nakita po siya ng pagong, papalapit siya. Nag-alala po itong pagong. Sabi niya, "Mabagal naman ako. Hindi ko kayang takbuhan itong asong lobo. Anong gagawin ko? Baka makain niya ako, mapatay niya ako." At wala pong ibang maisip yung pagong kung hindi yung pumasok siya doon sa kanyang shell, doon sa kanyang bahay. Pagdating po nitong asong lobo, nakita niya na nandun na sa loob yung pong pagong. Nagpaikot-ikot ito doon sa bahay ng pagong, kinakagat-kagat, nilalaro-laro, tinatapak-tapakan, pero wala po siyang magawa dahil napakatigas nito pong shell nitong bahay ng pagong. Kaya sabi po ng asong lobo ng fox, hihintayin na lang niya lalabas yung pagong. Lumipas po ang gabi, nakatulog po itong fox, hindi pa rin po lumalabas yung pagong doon sa kanyang bahay. Gutom na po yung asong lobo. Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya mapalabas ito pong pagong doon sa loob ng kanyang bahay. Hanggang nainip na lang po itong fox. Umalis ito at iniwan yung pagong. Nakaligtas po yung pagong sa panganib. Hindi po dahil tumakbo siya, umiwas siya. Natalo niya yung asong lobo, hindi rin dahil lumaban siya. Pero ano ang ginawa niya para magwagi doon sa kanyang kalaban? Pumasok siya sa kanyang sarili at siya'y naghintay. Mga kapatid, isipin niyo po yung asong lobo ay yung inyong mga problema sa buhay. Yan yung mga negatibong tao sa buhay mo, naninira sa'yo, o maaaring sinugat ang iyong puso, pinagpalit ka sa iba. Yung asong lobo, yung sakit mo, yung stress mo, takot mo, lungkot mo, o maaaring ang asong lobo o yung fox ay ang iyong pag-aalala o mga pangamba sa buhay. Unawain niyo po mga kapatid, hindi niyo kayang takbuhan ang mga problemang yan. Minsan hindi natin sila matakasan dahil parte na sila ng ating buhay. Ang mga iba sa inyo, asawa niyo pa ang problema niyo. Di po ba? Matatakbuhan niyo ba? Maiiwasan niyo ba? Hindi. Kasi kapag lalo mong nilalayuan, minsan diyan ka hahabulin at susundan. Di po ba? Para matalo mo ang iyong mga problema sa buhay, maging kamukha ka nung pagong. Hindi ka dapat lumaban o magpadala sa iyong mga nararamdaman. Kailangan mo lang pumasok sa iyong sarili. Maghintay ka, magtiis ka. Lilipas din ang problema. No problem is permanent. Amen? That's a good news. May tulong sa iyo ang pagpasok sa iyong sarili. Kasi sabi din ng ating Panginoong Hesukristo, balikan niyo ang kanyang turo. The kingdom of God is in you. At kung tayo'y mananalig sa Diyos, sasakupin tayo ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian daw ng Diyos wala sa labas. Ang kaharian ng Diyos ay nasa ating loob. Noong pong panahon ni Jesus, sinahanap ng mga Pariseo ang kaharian ng Diyos. Kala nila ito'y isang physical na kaharian. Naghihintay sila na dumating ang kaharian ng Panginoon. Pero wala sa labas ang kaharian niya. Sabi ng ating Panginoon, nasa inyo na. Napakapalad nga nila kasi nakita pa nila mismo ang ating Panginoon, narinig nila. Tayo, nararanasan na lang natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng Espiritu. Ang mabuting balita, kahit na Espiritu na lang ang karanasan natin kay Jesus, tinanggap na natin siya. Umpisa sa binyag, nagpapatuloy sa banal na misa,
naririnig natin siya sa pagpapahayag ng salita. At kapag ikaw ay nananalangin, naririnig mo ang boses ng Diyos sa katahimikan. This is the good news. We have received the Spirit of God, the kingdom of God is in you. Ibig sabihin, ang sagot sa iyong problema, wala sa labas. Kung hindi nasa iyo na, nasa loob mo na. Kung papasok ka lang sa iyong sarili, makakakita ka ng karunungan at ng lakas. Kung tatahimik ka, maririnig mo ang boses ng Diyos, lalong-lalo na kapag ikaw ay nagdarasal. Kung tatanungin mo ang Diyos sa panalangin, papakita niya sa iyo ano ang dapat mong gawin para malampasan mo ang iyong mga pagsubok. Minsan ang himala na hinahanap natin, wala naman sa labas, hindi malayo. Nandyan na sa iyong harapan. Maaaring nasa isip mo na, nasa loob mo na. Wala ka lang lakas na yan ay sundan o gawin. Kaya nga mga kapatid, tandaan nyo, kaya mong maging mabuti. Kaya mong magwagi sa iyong mga pagsubok. Kaya mo rin magmahal kahit na hindi ka mahal-mahal ang taong yan. Kahit na iniisip mo masama ka. Pwede ka pa rin maging banal. Pero kamuka, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ganon kalaki ang kaharian ng Diyos. Ito ay parang buto ng mustasa. But no matter how small the kingdom of God is, the good news is, it can grow if we would help it to grow. The good news is, we have the ability, the capacity to be good, to be great, to be holy. We just have to believe and we just have to work for it. Kaya tigilan mo na yung iyong mga iniisip na masama. Tigilan mo na sinasabi, malas ka, sawing palad ka. Tandaan mo, yung nararamdaman mo, yung ginagawa mo, nag-uumpisa sa isip. What you think becomes your words becomes your action. Your action becomes your habit. Your habit becomes your character. May tinanim na mabuti ang Diyos sa iyo. Pero natatakpan lang yan diyan sa iyo mga negative and bad thoughts. Amen? Mabuti ka talaga. Mabait ka talaga. At pwede kang magtagumpay dahil tinanim na ng Diyos ang kanyang kaharian sa loob mo. Pukayin mo. Bigyan mo naman ng fertilizer, ng atensyon mo. Lalago yan, magkakaroon ng bunga sa iyong buhay. May kakwentuhan po akong kapatid na pari. Kakwento po niya, na-share niya ang kanyang kapatid sa akin. Galit na galit daw po siya doon sa kanyang kapatid. Dahil tila ba siya ang black sheep ng kanilang pamilya. Nakapag-drugs daw yung kanyang kapatid dahil sa drugs, nabenta ang ibang ari-arian nila sa bahay. Dahil din po sa pag-aalala ng kanilang mga magulang, nagkasakit ang mga matanda dahil lang po dito sa kapatid nilang pasaway. Pero kahit na ganyan yung kanyang kapatid, bilang pari, hindi daw po siya tumigil na. Pinagdarasal niya, palagi niya sinasama sa misa. At nung minsan, nilakasan daw niya ang loob niya, kausapin niya yung kanyang kapatid, matigas sa ulo. Tinanong nitong pari, ba't ganyan ka? Ba't ang tigas ng ulo mo? Bakit binibigyan mo ng sakit ng loob sila mama at papa? At doon po, nag-open up, sinabi nitong kapatid na masakit lang ang loob niya. Kasi magsimula daw po nung bata siya, naiinggit siya sa mga ibang kapatid niya, lalong-lalo na dito sa kapatid niya nagpari. Kasi lahat ng atensyon daw sa kanila, siya hindi pinapansin. Kaya yung ginawa daw niyang mga kabalastugan, parang pagiging KSP lang, humihingi lang daw siya ng atensyon. At ang kwento pa daw nitong kanyang kapatid, ang pinag-ugatan talaga nung bata sila, nagpapabili daw siya ng sapatos. Pero dahil sa hirap ng buhay, imbis na ibili siya ng bagong sapatos, hand down. Yung pinaggamitan ng mga kuya, doon binibigay lang sa kanya. At para lang makuha yung atensyon nila, o para makalimutan din yung sakit ng loob niya, kaya daw nag-drugs siya. Pero sinabihan siya nitong pari, mahal ka namin, hindi mo kailangan humingi ng atensyon. Baka hindi mo lang alam, ikaw na lang palagi ang pinagdarasal namin, ikaw ang palaging iniisip nila mama at papa. Umiyak daw po siya. Pero pagkatapos nun, nagbago daw po itong kapatid niya. Para bang bumawi siya. Alam niyo po kung ano nangyari dito sa black sheep, dito sa pasaway, dito sa matigas na ulo na kapatid nila. Aba, naging barangay captain pa siya.
See, the answer to our problems is already within us. It is not outside. The solution is very near. The grace is at hand. So whatever difficulties and negativities that you have in your life, you start by praying, you believe, and say, the kingdom of God is in me, and I can do all things with Christ who lives with me. Ask the Lord to make that kingdom grow within you so that it will bear abundantly in your life. May sagot sa mga problema mo, kapatid. Pag mo sasabihin, wala na talaga. O lang na nag-iisip niyan. Pero ang pag-asa natin, hindi tayo iniwan ng Diyos na wala siyang iniwan sa atin. Tingnan nyo na, hindi lang basta't espiritu ang tinanim niya sa atin, kung hindi isang kaharian. Nandyan na sa iyong loob at pwede yang makatulong sa iyo ngayon. Kaya, pumasok tayo sa ating mga kalooban. Huwag kang matakot. Hawiin mo muna, alisin mo yung mga masamang alaala. Dahil sa pinaka-kaibuturan, pinaka-ilalim ng iyong puso, naghihintay ang Diyos at ang kanyang kaharian para sa iyo. Ang tanong lang ay, papasakop ka ba? Kung magpapasakop ka, umasa ka, maniwala ka, walang imposible para sa iyo. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo na may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo. Sa kanyang pagbabalik, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ang lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa, at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga trahedya, gawa man ng tao, ng kalikasan, naway hindi magpapaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan. Higit pa sa aming pagkabatid, tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga nagtitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ay nakikinabang. Ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at niluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandang loob ay manatili sa aming palagian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mabuting balita, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Nung ibig sabihin, lahat ng kailangan mo para malampasan ang iyong problema ay nasa iyo na. Hindi mo kailangan lumaban na mag-isa. Hayaan mo ang Diyos ang lumaban para sa iyo. At para malaman mo ang sagot kung paano mo malampasan o mabigyan ng solusyon ng iyong mga pagsubok o suliranin, pumasok ka sa iyong loob. Tumahimik ka muna. Kung walang sagot, maghintay ka. Kapag hindi ka sinasagot ng Diyos, yun ang sagot niya. Magpasensya ka. Magtiyaga ka, maghintay ka. At paniwalaan mo na hindi ka hahayaan na mapahamak ng Diyos. Minsan, mas marami pang problema ang ating nararanasan dahil tayo nagdidesisyon na hindi mas sumasangguni sa Kanya. So, instead of creating more problems, just stay put. Cool ka lang, relax ka lang. Again, go inside of your heart. Meet God there. God is waiting for you. Sometimes, the best solution is just to let it be. Diba? Yan yung sagot ng ating mahal na ina sa ating Panginoon. Let it be done to me according to your word. Kung magdidesisyon ka, gagalaw ka, na walang pahintulot ng Diyos, makikita mo manganganak, darami lang ang iyong problema. Kaya nga, para sa ating assignment, bigyan niyo po ng konting katahimikan ng iyong sarili.
Kahit nasan kayo, nagko-commute ka, nagdadrive ka, nandiyan ka sa bahay, may sakit ka, nasa ibang bansa ka, spend some moments of silence and then close your eyes, go deep down into your heart, and then ask the Lord, what is your will? Panginoon, ano bang mensahe mo? Kung ano man ang makita mo, ano man ang pakita niya, yan ang sundan mo. Hindi ka magkakamali sa kanyang kagustuhan. Sumayo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.